Anong gagawin mo kung makita mong pinapaluha ng anak ng bilyonaryo ang katrabaho mo? Para kay Clara Ara Evans, 24 taong gulang na waitress na may malaking utang sa pag-aaral at pangarap maging arkitekto, ang sagot ay simple lang. Gagawin mo ang tama. Pero dahil ginawa niya ang tama, hinarap niya ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa New York City. Sinabihan siya na hindi na siya muling makakatrabaho sa lungsod na to. Inasahan niyang matatanggal siya sa trabaho, masasira ang buhay niya. Hindi niya inasahan na lalabas ang ama ng bata. At lalo na, hindi niya inasahan na inaasahan niyang darating siya na may alok na magbabago ng kanyang buhay. Nagsimula sa isang tanong, gusto mo bang makita ang lungsod mula sa helicopter ko? Hindi ito isang kwento ng engkanto. Kwento ito tungkol sa nangyayari kapag ang matibay na integridad ay nakasalubong ang di matitinag na kapangyarihan. Ang Aria Restaurante ay hindi lang basta restaurant. Parang entablado ito, nasa ika-60 na palapag sa taas ng Central Park. Ang MGA bintanang mula sahig hanggang Kisame ay nagpapakita ng buhay na larawan ng New York City. Isang kumikislap na gantimpala para sa MGA may kakayahang bayaran ang tanawin. Ang hangin sa loob ay may mahinhing ingay. May tahimik na kumpiyansa ng MGA, mayamang matagal na, at malakas na tawa ng MGA, bagong yaman. Amoy truffle oil, vintage na alak, at ambisyon. Para kay Clara Ara Evans, isang magandang pagkakabuo ng hawla ito kung saan pinaglilingkuran niya ang MGA taong namumuhay ng buhay na gabi-gabi niyang iginuguhit sa isang masikip na apartment sa Brooklyn. Hindi lang siya basta waitress. Yun ang ginagawa niya, hindi ang pagkatao niya. Siya ay isang architect na naghihintay ng pagkakataon. Umiikot ang isip niya sa MGA linya, anggulo, at MGA estrukturang sumusuporta. Nakikita niya ang MGA puntos ng stress sa MGA grandeng bagay. Pinag-aralan niya ang arko ng dining room at inisip kung paano ayusin ang magulong layout ng bar. 2 semestre na lang siya bago matapos ang master's niya sa Pratt Institute. Isang pangarap na pinopondohan ng trabahong ito, pati na rin ng napakaraming utang sa pag-aaral na parang kasing taas ng gusaling tinatrabahuan niya. Gabi-gabi, suot niya ang malinis at itim na uniforme, nakabaligtaran ng kanyang masiglang creative na personalidad. Kumilos siya ng mabilis at halos parang graceful, at sobrang galing niyang tandaan ang MGA order at mukha ng MGA tao. Kaya niyang tanggalin ang buto ng Bransonino sa mesa na parang surgeon sa husay. Pinag-usapan nila yung lasa ng isang bote ng Chatao Margo na nagkakahalaga ng $5,000 na hindi niya kailanman kayang bilhan kahit ng isang baso lang. Magaling siya sa trabaho niya kasi professional siya, pero may parte siya na pakiramdam niya ay parang tagamasid lang, isang multo na dumaraan lang sa MGA selebrasyon ng iba. Ngayong gabi, isang Martes, iba ang pakiramdam. Ramdam na ramdam ang tensyon sa MGA staff habang nagpapabriefing bago magsimula ang trabaho. Si Mr. Dubois, ang manager ng restaurant, isang lalaking laging tuwid ang tindig dahil sa MGA, taong mayayaman na pinagsisilbihan niya sa mahabang panahon, ay inaanunsyo na dumating na ang Sterling Party. Table 12, yung tabi sa bintana, sabi niya, mahina ang boses. Preston Sterling Tray, alam niyo na ang protocol. Walang problema ang sobra. Kung ano man ang gusto niya, makukuha niya. Walang pagkakamali. Maya, tutulungan mo si Clara Ara ngayong gabi. Sundan mo lang siya. Si Maya, 19 anyos mula sa Ohio, first week PA lang niya, kinabog ang ulo niya, nanginginig ng konti ang MGA kamay, habang pinipisil ang kumikinang na kubyertos. Ngumiti si Clara Ara para magbigay ng lakas ng loob. Pero ramdam PA rin ni Maya yung pamilyar na kaba sa tiyan. Kanyang tiyan. Si Preston Sterling III ay hindi lang basta bisita. Siya ay isang lumalakad na problema. Siya ang 26 na taong gulang na tagapagmana ng yaman ng Sterling Enterprises, isang real estate empire na ang pangalan ay nakabrand sa kalahati ng skyline na makikita mula sa kanilang bintana. Kilala siya sa kanyang kapal ng mukha, sa palipat-lipat na MGA kamay
at sa mapanuyang pagtingin sa kahit sino na tingin niya ay mababa sa kanya, na halos lahat naman ng tao. Dumating ang party tulad ng isang maliit na bagyong panandalian, maingay at istorbo. Pinangunahan ni Preston ang daan, suot ang kanyang custom-tailored na Tom Ford. Nakasuit siya na medyo sumisikip sa balikat. Kasama niya ang 2 pa-cute na kaibigan at 3 babae na parang gamit lang, hindi talaga kasama. Mukha niyang mayabang at walang gana habang pinagmamasdan ang paligid, hindi dahil na-appreciate niya, kundi para tasahin kung magkano ang halaga nito. Sa sulok na mesa, yung usual, ang sabi niya, hindi sa hostess, kundi parang sa hangin lang. At bigyan kami ng 3 bote ng 09 Dom Perignon. Wag nang tingnan ng menu, sabi namin sa girl ang gusto namin. Pinapanood siya ni Clara Ara. Mula sa kanyang pwesto, walang ekspresyon sa mukha. Naranasan na niya ang MGA gaya niyan dati. Ang sikreto, maging invisible, isang maayos at mabilis na makina lang. Maging MGA kamay na nagdadagdag ng inumin, boses na nagre-recite ng MGA specials, yan lang. Ang pakikitungo sa tao ay unpredictable at sa MGA lalaki tulad ni Preston Sterling, delikado yan. Ready ka na? Bulong niya kay Maya na mukha namang haharap sa firing squad. Sa tingin ko maingay na sagot ni Maya. Huwag kang lalayo. Magdagdag ng tubig, linisin ang MGA plato kapag tumango ako. Huwag kang makipagsalita. Hindi mo siya kausapin kung hindi siya muna magsalita sa'yo. At kung di ka komportable, humanap ka ng dahilan para pumunta sa kusina. Gets? Tumango si Maya, halatang nagpapasalamat. Huminga ng malalim si Clara Ara, pinilit ngumiti ng propesyonal at lumapit. Magandang gabi, Ginoong Sterling. Welcome back sa area. Ako si Clara Ara, ang server mo ngayong gabi. Hindi man lang siya tumingin sa kanya. Abala siya sa pagpapakita ng video sa isa niyang kaibigan sa phone, sabay tawa ng sobra. Winala na lang niya siya ng kamay na parang ayaw. Champagne na. Lalong tumindi yung buhol sa tiyan ni Clara Ara. Alam niyang magiging mahabang gabi ito. Hindi niya akalain na to yung gabi. Nababaliin yung maingat niyang mundo. Tapos sa hindi maintindihang paraan, bubuuin ulit ito sa isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Yung unang oras, parang masterclass sa sinadyang panlalait. Hindi tinrato ni Preston Sterling III yung pag-serve bilang serbisyo, kundi parang palabas lang na pampalipas oras niya. Pinagsisigawan niya gamit ang daliri para makuha ang atensyon, tunog na dumidiskarga sa sopistikadong lugar. Ang MGA usapan sa dining room, biglang tumahimik na parang latigong pumalo. Ibinalik niya yung steak na perpektong luto, sabi niya, hindi daw ito luto ng maayos sa pakiramdam, tapos 5 minuto lang, hiningi niya ulit yung parehong putahe. Malakas ang reklamo niya tungkol sa ibang MGA kainan, parang privileged na martilyo ang boses niya sa isang silid na puno ng mararangyang baso. Pinangasiwaan ni Clara Ara lahat ng iyon nang may kalmadong hindi natitinag. Parang pader siyang bato sa kanyang alon ng inis. Hindi nagiba ang tinig niya, hindi bumitaw ang ngiti niya. Naiintindihan niya agad ang MGA kailangan nito at naiiwasan ang MGA reklamo. Nagbibitiw siya ng MGA, pasaring na parang magalang pero hindi naman sagot at laging puno ang hawak niyang champagne flute, umaasang makakatulong ang alak para kumalma siya. Pero lumalaban yung alak sa kanya. Si Maya na ang naging bagong target niya. Habang tumatagal ang gabi, ang atensyon ni Preston, na lason at parang mangangaso, ay lumipat sa mas bata at mas mahina na waitress. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Tuwing aabot si Maya para mag-refill ng tubig sa baso, sinasadyang ilalagay ni Preston ang kamay niya sa daraanan niya, kaya napipilitan si Maya na mag-ikot ng awkward para lang makalusot. Tinawag niya siyang Ohio. Ang boses niya puno ng pangmamaliit. Oy Ohio, isa pang bote. At subukan mong huwag itong matapon ngayon ha, nangangatog ang MGA kamay mo. Kinilabutan siya, pang-aasar ang tono na pinagtawanan ng MGA kaibigan niya. Nakita ni Clara Ara ang pamumula ng pisngi ni Maer dahil sa kahihiyan. Sinubukan niyang maka-intervene nang hindi halata, inako yung MGA gawain para hindi mapalapit si Mia kay Preston.
Ako na ang kukuha ng champagne, Mr. Sterling, sabi niya. Maayos na pumagitna sa kanila. Pero nag-i-enjoy si Preston sa laro. Nakita niya yung proteksyon ni Clara Ara at naisip niyang puputulin na ito. Habang ginagawa yun, sobrang tindi ng eksena nung dessert course. Si Maya kasi ang nag-aayos ng MGA plato sa main course, dahan-dahan at maingat ang galaw. Nang aabot siya sa plato ni Preston, umuungol ito sa upuan, sinadya niyang hadlangan siya. Alam mo yon, sabi niya, malakas ang boses para marinig ng MGA tao sa paligid. Sigurado akong babae ka, hindi mo nakita atong relo na to. Ipinakita niya ang pulso niya na may suot na Patek Philippe Nautilus na mas mahal kaysa sa buong tuition ni Clara Ara. Sige, tingnan mo, huwag mong hawakan. Ah, may grasa siguro sa MGA daliri mo. Natuwa si Maya pero agad nag-freeze ang mukha niya, parang nahihiya. Mahina siyang bumulong. Ang ganda po nito, sir. At sinubukan kunin ang plato. Habang ginagawa niya yon, bigla siyang hinawakan ni Preston sa pulso. Hindi ito banayad na hawak, parang pag-aari. Hoy, kausap kita. Tingnan mo ako sa mata pagkausap kita, Ohio. Napabuntong hininga si Maya, may halong takot. Sinubukan niyang hilahin ang braso niya, pero matatag ang kapit ni Preston. Bumagsak ang MGA kubyerto sa mesa. Ang pinggan na hawak niya ay tumunog sa biglang tahimik na paligid ng kanilang mesa. Napuno ng luha ang kanyang MGA mata. Mula sa kabilang tabi ng mesa, nakita ni Clara Ara ang lahat. Parang bumagal ang oras. Nakita niya ang takot sa mukha ni Mir, ang malisyosong ngiti ni Preston, ang hindi komportabling paggalaw ng MGA kaibigan nito na kasabwat sa kanilang katahimikan. Nakita niya si Ginoong Dubois na nakatayo malapit sa tindahan ng matrades, ang MGA mata niya ay malaki sa takot, pero hindi gumagalaw ang MGA paa niya sa lugar. Isang lalaking paralizado sa pagitan ng tungkulin niya sa kanyang MGA tauhan at ang takot niya sa isang makapangyarihang kliyente. Sa sandaling iyon, may sumabog sa loob ni Clara Ara, yung pagiging arkitekto sa kanya, yung bahaging nakakaintindi ng estruktura at integridad. Nakita niyang winawasak ng mayabang na kapangyarihan ang pundasyon ng simpleng dangal ng tao at hindi niya ito pwedeng hayaang mangyari. Yung maingat niyang pader ng propesyonal na paglayo sa sarili ay nagiba at naging alikabok. Inilapag niya ang silver tray ng panghimagas na kutsara na hawak niya. Ang malambing na tunog ay halos di marinig. Lumakad siya ng 2 hakbang ng matatag, tuwid ang tindig. Ang kanyang nakatuon ang tingin kay Preston Sterling sa hawak niya sa pulso ni Mir. Nang magsalita siya, hindi malakas ang boses pero malinaw at malamig na parang yelo, tumusok sa tensyon na parang matalim na diamante. Sir, sabi niya na walang puwang para magreklamo, pakawalan niyo siya ngayon. Biglang tumahimik ang buong mesa. Si Preston Sterling III, na hindi PA nasabihan ng hindi ng seryoso mula PA nung bata PA siya, dahan-dahan niyang nilingon si Clara Ara. Tinitigan niya ito na para bang isang kasangkapang may buhay na nagsasalita, isang mabagal at hindi makapaniwalang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Hindi niya pinakawalan ang pulso ni Mia. Pasensya na, sabi niya, nagpapanggap na naguguluhan. Ano ba ang sinabi mo sa akin? Paulit-ulit na sinabi ni Clara Ara, lumapit PA ng isa pang hakbang, nakatuon ang MGA mata niya sa kanya. Pakawalan mo siya. Hindi niya itinaas ang boses, hindi niya kailangang gawin iyon. Ang tindi ng kanyang determinasyon ang pumuno sa paligid nila. Tumigil sa pagtawa ang MGA kaibigan niya. Tumingin ang MGA babae sa kanyang mesa sa kanilang MGA plato, biglang naiintriga sa sarili nilang MGA manicure. Maya. Natunga nga siya, parang USA na naipit sa harap ng ilaw ng kotse, ang MGA luha, tahimik na dumadaloy sa kanyang mukha. Napangiti si Preston, pero agad napalitan ng totoong galit. May naghamon sa kanya, at isang waitress PA iyon, sa harap ng lahat. Mas pinisil niya nang mahigpit ang pulso ni Mia, isang maliit na pagpapakita ng kapangyarihan. O ano? Anong gagawin mo, mahal? Yun na ang huling patak ng pasensya ni Clara Ara. Nawala na lahat ng kanyang propesyonal na disiplina,
pinalitan ng malamig at matuwid na poot. Tumingin siya lampas kay Preston at napatingin kay Ginoong Dubois na ngayon ay dahan-dahang lumalapit. Papunta sa mesa. Tiningnan niya siya ng tingin na halo ng pakiusap at utos. Tapos bumalik siya kay Preston. Ginoong Sterling, sabi niya, ang boses niya ngayon ay mababa at delikado. Gumagawa ka ng isang hostile na kapaligiran para sa kasama ko. Ginahasa mo ang isang miyembro ng staff ko. Huling beses na kitang hinihiling na pakawalan mo siya at kumilos ka nang may kahit konting dangal bilang tao. Kung hindi mo kaya, pipilitan kitang paalisin. Yung MGA salita ay nakabitin sa hangin, nakakabilib sa kapal ng loob. Isang waitress. Banta niyang paalisin si Preston Sterling III. Ang ideya ay sobrang kakaiba. Sobrang iba sa MGA karanasan niya kaya natawa siya. Isang matinis na tahol. Sabi mo, umalis ako? Bulong niya, pinakawalan na ang pulso ni Maya sa isang tulak. Hindi ka seryoso. Alam mo ba kung sino ako? Sino ang tatay ko? Ang tatay ko ang may-ari ng gusali kung saan nandito itong pasyenteng maliit na kainan. Pwede kitang ipa-fire sa isang tawag lang. Pwede ko bilhin lahat ng ito at gawing akin. Pwede akong gumamit ng personal na banyo kung gusto ko. Wala akong pakialam kung hari ng England ang tatay mo. Sigaw ni Clara Ara na may katiyakan sa tinig. Dito sa restaurant na ito, isa kang bisita na nang-aabala sa isang empleyado at hindi ko papayagan yan habang ako ang nagbabantay. Lumingon siya kay Maya, agad kumalma ang mukha niya. Maya, punta ka na sa staff room, ayos lang yan. Ako na ang bahala dito. Nanginig PA si Maya habang halos tumakas na sa mesa. Nakatayo na si Preston, namumula ang mukha sa galit. Ilang pulgada na lang ang layo niya. Clara Ara, sinusubukan niyang gamitin ang taas niya para takutin siya. Hindi siya umatras. Hindi PA siya kumurap. Tapos galit na sabi niya, tapos ka na, sobra kang tinatanggal. Wala kang kapangyarihan para tanggalin ako, sabi ni Clara Ara ng kalmado. Ay nako! Umikot siya para harapin si Ginoong Dubois na ngayon lang dumating sa mesa. Dubois, tanggalin mo siya, tanggalin mo yung kapal ng mukha na to ngayon din o pangako, tatawagan ko ang tatay ko at ipapapasara ko ang buong lugar na to sa legal. Tumingin si Ginoong Dubois. Kawawa. Tiningnan niya si Preston na galit tapos si Clara na matapang ang tindig. Parang tao siyang naipit sa isang imposibleng sitwasyon. Buong career niya ay nakabase sa prinsipyo na laging tama ang customer, lalo na kung ang customer ay si Sterling. Pero nakita rin niya ang ibang MGA staff na nakatitig, halo-halong takot at pag-asa ang nasa MGA mukha nila. Nakita niya sa MGA paligid na MGA mesa, nagpapanggap na di nakikinig. Nakalimutan na ang kanilang MGA pagkain. Alam niyang ito ang sandaling magtatakda sa kanya at sa restaurant para sa MGA susunod na taon. Kinuha niya ang malalim na huminga ng nanginginig. Ginoong Sterling. Panimula niya na bahagyang nanginginig ang boses. Siguro kung mapapakalma lang natin ang lahat. Pakalma ka! Sigaw ni Preston. Hindi ako papakalmain. Palitan mo siya o ako na ang aalis. Pinanood ni Clara Ara ang laban sa loob ni Ginoong Dubois. Akala niya susuko ito. Nagsimulang isipin ni Clara Ara ang pagbibitiw niya. Iniisip kung ilang shift ang kailangang gawin niya sa isang kainan sa Queens para makabayad ng renta. Pero bigla may nagbago sa MGA mata ng manager. Siguro dahil sa tapang ni Clara Ara. Siguro dahil sa kasamaan ng ugali ni Preston. O baka naman sa isang beses lang, naisip niyang mas mahalaga ang dignidad ng tao kaysa bayarin ng mayamang lalaki. Tumayo ng tuwid si Ginoong Dubois at nawala ang nanginginig sa kanyang boses. Hindi, Ginoong Sterling, sabi niya ng matatag. Natigilan si Preston sa gulat. Hindi ko papatalsikin si Miss Evans dahil ipinagtanggol niya ang kanyang kasamahan laban sa hindi katanggap-tanggap mong ugali. Ani Ginoong Dubois. Tumingin siya kay Clara Ara nang may bagong paggalang. Sa totoo lang, kasang-ayon ako sa kanya. Ang kilos mo ay nagiging hindi angkop buong gabi. Sa tingin ko, mas mabuti kung kayo ng grupo mo ay bayaran nyo na ang bill at umalis na. Sandali lang, parang natamaan si Preston Sterling III sa mukha. Hindi siya makapagsalita. Tumingin siya sa MGA kaibigan niya na iniiwasan ang tingin niya.
Tumingin siya sa ibang kumakain. Napahiya siya sa harap ng lahat. Napangit ang mukha niya na parang puno ng galit. Kinuha niya sa wallet niya ang makapal na bungkos ng MGA $100 na pera at itinapon sa mesa. Itabi mo na ang sukli. Kailangan mo yan. Severance package. Tapos tinuro niya ng nanginginig na daliri si Clara Ara. Ikaw, hindi kita makakalimutan. Ginawa mo lang ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Mapalad ka na kung makakuha ka PA ng trabaho, magwalis sa subway kapag tapos na ako sayo. Pagkatapos noon, umalis siya ng galit sa restaurant, kasunod ang MGA kasama niya na nagmamadaling sumunod. Naiwan ang dining room sa tahimik na pagkabigla. Lahat ng MGA mata nakanakatingin kay Clara Ara Evans, ang waitress, na nakipagsagupaan sa isang Titan at nagwagi. Nanindigan siya habang kumakaba ang puso niya. Pumatak ng malakas sa kanyang MGA, tadyang ang tibok ng puso. Dala ng adrenaline na nagpaparamdam sa kanya na parang di matitinag pero sobrang delikado rin. Tama ang ginawa niya. Pero habang nakatingin siya sa bintana papunta sa makinang na lungsod, ang iniisip niya ay ang banta ni Preston at ang nakakakilabot na katiyakan na nagsisimula PA lang ang MGA kahihinatnan. Ang susunod na 24 na oras ang pinakatahimik at pinakanakakatakot sa buhay ni Clara Ara. Ang MGA nangyari pagkatapos ng insidente ay parang malabo lang sa alaala. Si Ginoong Dubois, nakitang-kita ang pagkabagabag pero may kakaibang lakas ng loob, ay simpleng tumango lamang. Tumingin siya sa kanya at sinabi, "Uwi ka na, Clara Ara, magpahinga ka muna. Aayusin natin to bukas." Nagtipon ang MGA staff sa paligid niya, tahimik ang MGA salitang suporta at paghanga, parang panandali ang ginhawa sa kanyang kinakabahang damdamin. Niyakap siya ni Maya, umiiyak ng pasasalamat, at bumulong, "Hindi PA ako nasasalihan ng ganito ng kahit sino dati." Pero habang nakasakay si Clara Ara sa subway, bago magbukang liwayway pa uwi sa kanyang maliit na apartment sa Brooklyn, unti-unting nawala ang adrenaline, pinalitan ng malamig at palalaking takot. Bumalik-balik sa isip niya ang huling MGA salita ni Preston Sterling. Nasa isip niya iyon. Mapapalad ka na kung makahanap ka ng trabaho kahit magwalis ka lang sa subway pagkatapos kung tapusin ka. Hindi lang ito banta na matanggal siya sa area. Ang nakakatakot, PA, parang sinasabi na kayang i-blacklist siya ng kilalang pangalan sa lahat ng sulok ng lungsod. Hindi siya nakatulog. Sa halip na upo siya sa kanyang drafting table, tinitingnan ang hindi PA tapos na plano para sa isang community library na parang nangungutya sa kanya. Ang pangarap niyang makagawa ng magaganda at kapaki-pakinabang na MGA lugar para sa tao ay parang imposibleng maabot. Malayo. Paano siya makakapagtayo ng kahit ano kung hindi niya nga kayang bayaran ang renta? Naiisip niya ang nanay niya sa upstate New York, na ang tumataas na MGA bayarin sa ospital ay laging bumabagabag sa isip niya. Hindi lang para sa kanya ang trabahong ito, para ito sa seguridad ng nanay niya. Naalala niya kung nadala ba ng isang pagsuway niya ang lahat ng iyon sa panganib. Nang dumating siya para sa shift niya kinabukasan ng gabi, ramdam ang bigat ng hindi nasambit na tensyon sa paligid ng area. Tinuturing siya ng MGA staff na may halo ng bagong respeto at takot na takot siya, parang isang martir na malapit ng gawing santo. Wala si Ginoong Dubois kahit saan. Sabi lang ng matriya na hintayin siya sa opisina ng manager. Maliit at walang bintana ang opisina, sobrang iba sa karangyaan ng kainan. Umupo si Clara Ara sa matigas na upuan, magkadikit ang MGA kamay sa kandungan, at ang uniforme niya bilang waitress ay parang costume lang para sa papel na malamang matatanggal siya. Tumingin siya sa isang nakapirming litrato sa pader, ang grand opening ng restaurant kung saan nakikipagkamay si Ginoong Dubois sa isang lalaki na ngayon ay kinilala ng lipunan. Si Arthur Sterling, ang patriarka, ang tagapagtayo, ang ama. Bumukas ang pinto at pumasok si Ginoong Dubois. Mukha siyang 10 taon ang tanda kumpara kagabi. Maputla ang mukha niya at hindi niya tiningnan si Clara sa mata. "Clara," sabi niya habang umuupo ng mabigat sa upuan at humihinga ng malalim. "Salamat sa pagpunta mo. Papalitan ba ako?" Tanong niya ng matatag ang boses. Nagdesisyon siya habang sakay ng subway na haharapin ito ng may parehong dignidad
na ipinakita niya kay Preston. Ginoong Dubois. Tiningnan niya siya nang huli, halatang may sakit ang muka. Ewan ko, ang sabi niya, at ang kawalang katiyakan ay mas masakit PA kaysa simpleng oo lang. May tumawag sa akin kaninang umaga, hindi si Preston, kundi ang executive assistant ni Arthur Sterling. Maikli lang ang tawag. Sinabihan ako na si Mr. Sterling mismo ay may alam na sa insidente. Nanlambot ang dugo ni Clara Ara. Mas grabe PA ito kaysa sa spoiled na anak niya. Si Arthur Sterling ay isang alamat sa real estate ng New York. Siya ay walang puso pero iginagalang. Isang tao na nagpatayo ng kanyang imperyo mula sa simula. Kilala siya sa kanyang matalinong pag-iisip at malamig na praktikalidad. Hindi siya magpapadala sa nasirang pride tulad ng kanyang anak. Pinapatakbo siya ng negosyo, ng pananagutan, ng kita. At ang isang waitress na hayagang pinatalsik ang kanyang tagapagmana ay malaking pasanin. Alam niya ang pangalan ko, bulong ni Clara Ara. Alam niya ang lahat, seryosong sabi ni Ginoong Dubois. Humiling ang legal na departamento ng Sterling Corporation ng kopya ng aming security footage at isinulat kong ulat tungkol sa nangyari. Totoo ang sinabi ko, Clara Ara. Inilarawan ko ng detalyado ang ugali ni Preston at pinuri ang iyong profesionalismo at tapang. Huminto siya sandali. Hinahaplos ang kanyang MGA tinik. Hindi ko alam kung may epekto ba na to. Hindi lang sila MGA kliyente natin, Clara Ara. Gaya ng malakas na paalala ni Preston, ang Sterling Enterprises ang may-ari ng gusali natin. Sila ang may kontrata sa buong palapag na ito. Kaya nilang sirain tayo ng walang kahirap-hirap. Ang bigat ng sinabi niyang iyon ay bumalot sa maliit na opisina parang nililimitahan ng hangin. Napagtanto ni Clara Ara. Ang tunay na lawak ng ginawa niya, hindi lang niya inilagay sa panganib ang sarili niyang trabaho. Posibleng nailagay niya sa alanganin ang kabuhayan ng lahat sa area. Bumaha sa kanya ang bigat ng konsensya. Pasensya na po talaga, Ginoong Dubois, sabi niya, nanginginig ang boses sa emosyon. Hindi, sagot niya, umiling. Wala kang dapat pagsisihan. Ginawa mo ang dapat sana ay ginawa ko na 5 taon na ang nakaraan. Anuman ang mangyari, dapat mong tandaan yan. Pero napahinto siya, tumingin sa pinto, na para bang hinihintay ang isang hukbo ng mga abogado ang papasok ng biglaan. Sinabihan akong magpatuloy na parang normal lang, pero may magiging desisyon daw bago matapos ang linggo. Parang naghihintay ng bagyo ang pakiramdam. Tinanggal si Clara Ara, pero sinabihan na manatili muna sa loob ng gusali, just in case. Ginawa niya lang ang MGA ginagawa niya sa trabaho, pero ang isip niya ay gulo sa kaba. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng elevator, bigla siyang kinakabahan. Tumingin siya sa bintana papunta sa Sterling Tower, isang napakataas at matulis na gusali na gawa sa salamin at bakal na sumisirit pataas sa ulap, at naramdaman niyang ang liit niya. Mga 9:00 ng gabi. Habang abala ang evening service, nangyari ito. Lumapit sa kanya ang head hostess, maputla ang mukha. Clara Ara, sabi niya ng mahina at may pagmamadali. Nandito siya. Si Preston? Tanong ni Clara Ara. Naninigas ang tiyan. Umiling ang hostess, malaki ang MGA mata na may halo ng paghanga at takot. Hindi, bulong niya. Si Arthur Sterling, ang tatay niya, nasa host stand at hinahanap kanya. Parang huminto ang oras. Ang ingay sa kusina, ang usapan ng MGA kumakain, ang mangea sirena sa malayong lungsod. Unti-unting naging mahinang ugong lang sa tenga ni Clara Ara. Arthur Sterling. Nandito ngayon. Ito na ang bagyong dumadating sa lupa. Pinantay niya ang kanyang apron gamit ang nanginginig na MGA kamay, isang walang silbing paraan para magmukhang kalmado. Lahat ng kutob niya sumisigaw sa kanya na tumakbo, magtago sa kusina, maglaho. Pero narito na siya hanggang dito. Tatapusin niya ito. Huminga siya ng malalim at lumakad palabas ng pangunahing kainan papunta sa pintuan ng restaurant. At naroon siya. Hindi siya yung inaasahan niya. Kung saan siya, si Arthur Sterling, kabaliktaran ng maingay, malambing, at palabas na anak niya,
ay ang sagisag ng tahimik pero makapangyarihang presensya. Nasa huling 60s na siya. May puting buhok na parang kuryente ang bagsak, mukha na parang hinukay sa bato, at MGA matang asul na sobrang talas. Mata iyon ng isang tagapagtayo, isang taong hindi lang basta tumitingin, kundi sinusuri ang bawat bagay. Nakikita ang lakas, kahinaan, at mismong pundasyon nito. Suot niya ang perpektong sadyang ginawa na charcoal gray na Amerikana mula sa Zena, simpleng madilim na kurbata, at walang anumang alahas maliban sa isang klasikong relo sa pulso. Wala siyang MGA kasama o entourage. Nakatayo siya mag-isa, parang isang matibay na haligi na tila binabaluktot ang paligid niya. Hindi niya tinitingnan ang MGA dekorasyon o ang tanawin. Diretso siyang tumitig sa kanya habang papalapit siya. "Miss Evans?" sabi niya. Mababa at kalmado ang boses niya, pero may dala itong awtoridad na hindi kayang tapatan ng sigaw ng anak niya. "Opo, Mr. Sterling," sagot ni Clara. Nagulat na ang sariling tinig niya ay tahimik at matatag na bulong. "Ako si Arthur Sterling. Naniniwala akong ikaw ay..." Nakapagkita ako sa anak ko na hindi maganda ang pakiramdam. Hindi ito pasensya, kundi simpleng pahayag lang ng katotohanan. Hindi mabasa ang ekspresyon niya. "Pwede ba kitang makausap sandali? May lugar ba tayo kung saan pwedeng mag-usap ng pribado?" Si Ginoong Dubois, na biglang lumitaw sa tabi nila, agad na inalok ang kanyang opisina. Tumangulang si Arthur Sterling nang mabilis habang dumadaan, may kasamang banayad at malinis na amoy ng cedar at balat. Gumalaw siya ng may kumpiyansang hindi nagmamadali, parang taong hindi kailanman nagmadali sa buhay niya. Ang MGA tauhan ay nagbigay daan sa kanya na parang ang pulang dagat. Sa masikip na opisina na halos hindi makahinga, tumanggi si Arthur Sterling sa alok na upuan ni Ginoong Dubois. Mas gusto niyang tumayo. Naghintay siya hanggang sa maalis ang manager nang kinakabahang isara ang pintuan bago niya sinabi ang kanyang sasabihin. Nakatayo rin si Clara Ara, tuwid ang likod, MGA kamay na magkadikit sa likod. Parang military tribunal ang dating. Nabasa ko na ang ulat ni Ginoong Dubois, simula ni Arthur, matalim ang titig sa kanya. At pinanood ko na rin ang security footage mula kagabi, buong buo. Mula nung dumating ang anak ko hanggang nung umalis siya, kumakabog ang puso ni Clara Ara, yung footage. Nakita niya lahat. Yung pagpitik ng daliri, yung pagtawa, yung pagkakahawak sa pulso, yung pagsingit niya. Tahimik ang footage, sabi niya, habang seryosong nag-aanalisa. Pinapakita lang nito ang MGA kilos. Gusto kong marinig ang MGA salita. Gusto kong sabihin mo sa akin, gamit ang sariling salita mo, kung ano talaga ang nangyari. Huwag magdagdag o bawasan kahit dahil sa takot o maling paggalang. Gusto ko ang totoo. Ito ang pagsusulit. Alam niya yan. Gusto niyang makita kung matatakot siya o hindi. Pinalambot niya ang kwento para iligtas ang sarili. Naalala niya ang natatakot na mukha ni Ma at lalo siyang naging matatag. Sasabihin niya ang totoo sa kanya. Tumingin siya diretso sa MGA mata niya at ikinuwento ang buong pangyayari. Ginamit niya ang eksakto at tumpak na MGA salita. Isinulat niya ang MGA sinabi ni Preston, ang tono ng boses niya, ang MGA insulto. Inilarawan niya kung paano tinutukan ni Preston si Mera. Inulit niya ng eksakto ang usapan sa mesa, pati na ang MGA sinabi niya at MGA banta niya. Inilatag niya ang MGA katotohanan ng diretsyo, parang MGA ladrilyo sa isang pader. Siya, hindi niya pinakawala ng pag-uga ng boses, hindi niya nilagay ang emosyon. Simple niyang inilatag ang ebidensya. Nakinig si Arthur Sterling nang hindi pumutol, hindi nagbago ang ekspresyon niya. Parang estatwa siya, isang hukom na tumatanggap ng testimonya. Nang matapos siya, ganap na tahimik ang silid. Huminga ng malalim si Clara Ara, hinihintay ang hatol. Matagal siyang nanahimik, malayo ang tingin, parang tumitig sa isang bagay na lampas sa MGA pader ng opisina. Nang muling magsalita, iba ang tinig niya, mas malambing, may halong
Parang narinig ko yung tunog ng malalim na pagkadismaya, pero hindi sa kanya. Ang anak ko, sabi niya, para sa sarili niya, kaysa kay Clara Ara. May lahat ng MGA, pribilehiyo ko, pero wala sa kanya ang karakter ko. Ako mismo ang nagtayo ng kumpanyang ito, Miss Evans, gamit ang sariling kamay. At nag-isa akong hindi kayang tustusan. Naglatag ako ng MGA bato sa ilalim ng init ng araw at nagdrawing ng MGA plano gamit ang kandila sa dilim. Natutunan ko na ang isang tao ay hinuhusgahan hindi sa titulo o sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kung paano nila tratuhin yung MGA walang maibigay sa kanila. Yung leksyon na yan hindi natutunan ng anak ko. Matuto, kahit gaano PA ako nagsikap. Sa wakas, tumingin siya pabalik sa kanya at sa unang pagkakataon, may nakita siya sa MGA mata nito na hindi lang malamig na pagsusuri. Respeto yon. Kagabi, tinawag ako ni Preston na sobrang galit. Sabi ni Arthur, inutusan niya akong sirain ka. Sinabi niyang bastos ka raw, mayabang at walang kwenta na kailangang turuan ng leksyon tungkol sa lugar mo sa mundo. Huminto siya sandali para ipaabot ang bigat ng MGA sa litang iyon. Sa halip, ako ang natutunan ng leksyon. Pinakita niya sa akin na ang tagapagmana ng empire ko, ang batang iyon ay naisip niyang ipasa balang araw sa kanya pero ang tapang niya ay parang jellyfish lang. Nakatayo si Clara Ara na tahimik at gulat na gulat. Hindi ito yung usapan na inaasahan niya. Ikaw naman, dagdag PA ni Arthur Sterling habang palapit ng isang hakbang. Ipinakita mo ang integridad. Ipinakita mo ang tapang. Pinagtanggol mo yung mas mahina kaysa sayo kahit malaki ang panganib sa sarili mo. Hinarap mo yung isang pangalan na kinatatakutan ng karamihan sa lungsod na ito. Lahat yan para sa isang 19 anyos na babae na kumikita lang ng minimum wage. Huminto siya mismo sa harap niya. Yung Miss Evans na yan ay hindi. Ang tatak ng isang walang kwenta. Pero yun ang tatak ng isang leader. Naiyak si Clara Ara sa sobrang gulat at hindi makapaniwala. Parang umiikot ang buong mundo niya. Hindi kita pinuntahan dito ngayong gabi para paalisin ka, Miss Evans, sabi ni Arthur Sterling. Bumaba ang boses niya na parang may sikreto. Dumating ako para alukin ka ng trabaho. Ang MGA salitang, alukin ka ng trabaho, ay umalingaw-ngaw sa maliit na opisina na walang bintana. Tinitigan ni Clara Ara si Arthur Sterling, sigurado siyang nagkamali siya ng pandinig. Trabaho PA, matapos ang nangyari? Walang sentido yon. Ang isip niya na handa na siya sa papasok na epekto, pero ngayon, nahihirapan siyang intindihin ang biglaang pagbabaliktad ng inaasahan. Trabaho, nagawang sabihin niya, halos bulong lang ang boses. Oo, sagot niya, seryoso ang tingin, pero hindi dito. Sayang ka dito sa restaurant na to, Miss Evans. Nasasayang ang talento mo. Pinag-research kita ng office ko nung nakita ko yung footage. Clara Ara Evans, top ng klase mo sa Pratt Institute Master's Program sa Arkitektura at nanalo ng Dean's List ng 4 na sunod-sunod na semestre. Yung MGA profesor mo, sasabihin nila na matalino ka, malikhain, at bihira ang pag-unawa mo sa parehong anyo at gamit. Parang ikaw din ang nagtatayo ng MGA bagay, Miss Evans, tulad ko. Napatigil si Clara Ara sa pagsasalita. Alam niya ang tungkol sa kanyang pag-aaral. Alam niya ang tungkol sa kanyang MGA pangarap. Sa loob ng hindi PA nga isang araw, naunawaan na ng makapangyarihan at misteryosong lalaking ito ang MGA bahagi ng kanyang buhay. Tiningnan niya lampas sa uniforme ng waitress para makita ang arkitektong gusto niyang maging. Ang kumpanya ko, Sterling Enterprises, dagdag PA niya, ay may isa sa pinakakilalang division sa arkitektura at urban design sa buong mundo. Hindi lang kami nagtatayo ng matataas na gusali, nagtatayo rin kami ng MGA komunidad, parke at MGA pampublikong lugar. Hinuhubog namin ang mismong anyo ng lungsod. Pero tulad ng gusali, ang isang kumpanya ay kasing tibay lang ng pundasyon nito. At ang pundasyon nito ay ang MGA tao. Kamakailan lang, napansin kong nagiging kampante na ang pundasyon namin. Puno ng MGA taong pumapayag lang dahil madali, hindi dahil tama. Puno ng MGA lalaking tulad ng anak ko.
Huminto siya at tumingin ng seryoso. Kailangan ko ng MGA taong matatag. Mag-e taong may prinsipyo na hindi natitinag kahit anong pressure. Kailangan ko ng ganun. Mga taong alam na ang integridad ang pinakapundasyon ng kahit anong matibay na bagay. Nakita ko yan sa'yo kagabi. Yan yung klase ng katangian na hindi ko matuturo, pero sobrang kailangan ko. Umikot ang ulo ni Clara Ara. Mula sa takot ng nalalapit na pagkawasak, bigla na lang may ganitong hindi kapanipaniwalang alok. Sobrang dami, sobrang bilis. Ewan ko kung anong sasabihin ko pag-amin niya ng kinakabahan. Unti-unting lumambot ang mabagsik na tingin ni Arthur Sterling, halos ngumiti PA nga. Huwag ka munang magsalita. Ganong klase ng alok. Hindi dapat tanggapin to sa isang masikip at stressful na opisina. Dapat tanggapin to ng may tamang pananaw. Tiningnan niya ang relo niya. Sa tingin ko, ang tunay na pananaw ay nakukuha kapag nasa mataas na lugar ka. Ilang buwan ka nang naglilingkod sa MGA taong tanaw ang syudad na tumula sa ika-60 na palapag pataas. Gusto kitang bigyan ng ibang anggulo ng pagtingin. Tiningnan niya siya, may hamon sa MGA mata niya. Nasa bubong ng Sterling Tower sa kabila ng kalye ang helicopter ko. Naghihintay na yan. Gusto kong ipakita sa'yo kung ano ang kaya mong itayo. Gusto kong ipakita sa'yo ang lungsod, hindi bilang sunod-sunod na MGA kalye na kailangang daanan, kundi bilang isang canvas na naghihintay sa iyong haplos. Isang helicopter. Ang alok ay sobrang kakaiba, sobrang dramatic, sobrang pelikula na muntik na siyang tumawa si Clara Ara. Nakakatawa, nakakabaliw. Pero ito rin ang pinakakamanghamanghang bagay na nasabi sa kanya ng kahit sino man. Naalala niya ang masikip niyang apartment, ang pabigat na utang sa estudyante, ang MGA nag-aalalang tawag ng kanyang ina. Naalala niya ang MGA, mapanuyang ngiti ng MGA, lalaking tulad ni Preston Sterling, na tinitingnan siya na parang wala ng iba PA. Higit PA sa isang alipin, tapos naisip niya ang langit. Isang bagong uri ng determinasyon, hindi dahil sa pagsuway, kundi dahil sa ambisyon, ang bumalot sa kanya. Ito ang punto ng pagbabago, isang pintuan na bumubukas patungo sa mundong matagal na niyang pinangarap, na iguhit lang sa papel. Sige, sabi niya, malinaw at matatag ang tinig. Oo, tara na. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa MGA, labi ni Arthur Sterling. Ayos yan. Isang bagay lang. Itinuro niya ang kanyang itimputing uniforme. Hindi mo na yan kailangan. Parang isang kakaibang seremonya, inabot ni Clara Ara ang likod niya at tinanggal ang kanyang apron. Yung apron na suot niya ng maraming taon, simbolo ng kanyang paglilingkod, ng kanyang MGA paghihirap, at tahimik na pagmamasid. Maingat niya itong pinilipit at inilagay sa mesa ni Ginoong Dubois. Para bang tinanggal niya ang isang balat. Lumabas siya ng opisina, iniwan ang dati niyang buhay sa mesa na iyon. Hinawakan ni Arthur Sterling ang pinto para sa kanya. Habang naglalakad sila sa tahimik na restaurant, nanonood ang MGA staff at MGA customer nang hindi makapaniwala habang magkasamang lumalabas ang waitress at ang bilyonaryong negosyante, hindi bilang magkaaway. Pero parang bago talaga, parang MGA kaalyado, na halos imposible. Hindi na sila lumingon. Papunta na sila sa langit. Ang biglang pagbabago mula sa tahimik at kontroladong klima ng area restaurante papunta sa buhay at gising na gulo ng isang kalye sa Manhattan ay nakakagulat. Ang hangin na punong-puno ng amoy ng inihaw na mani, usok ng tambutso at banayad na pabango ng libu-libong dumaraan ay mas totoo PA kaysa sa kahit anumang naranasan ni Clara Ara buong gabi. Paikot-ikot ang MGA tao sa paligid nila, isang ilog ng MGA taong hindi kilala. Bawat isa ay nakalubog sa sarili nilang drama. Hindi namamalayan ang malaking pagbabago na nangyari sa buhay ni Clara Ara. Kasama niya si Arthur Sterling habang naglalakad, parang may bula ng katahimikan na pumapalibot sa kanila sa gitna ng ingay ng syudad. Ang simpleng itim niyang pantalon sa trabaho at puting blouse ay parang manipis na kalasag para sa bagong realidad na papasukan niya. Ayos ka lang ba, Miss Evans? Tanong ni Arthur. Ang boses niya
ay parang matatag na sandigan sa gitna ng unos sa isip ni Clara Ara. Dahan-dahan niyang tinatahak ang masisikip na bangketa na para bang kinikiskisan ng MGA tao ang daan para sa kanila. Sa ilalim ng kanyang kamalayan. Sa tingin ko ganun nga, sagot ni Clara Ara, na halos bumulong ang boses. Ang dami lang talagang kailangang iproseso. Ang MGA, pinakamahalagang sandali sa buhay, ay kadalasan dumarating ng walang paanyaya, sabi niya, hindi dahil mayabang, kundi dahil sa tahimik na karunungan ng isang taong dumaan na sa maraming ganitong karanasan. Hindi nila tatanungin kung handa ka na ba, basta't hinihingi nilang harapin mo sila. Nakapunta sila sa harap ng Sterling Tower. Hindi lang ito basta gusali. Isa itong pahayag, parang matarik na bangin na gawa sa madilim na salamin at kinis na bakal. Parang kiniskis nito ang MGA bituin sa kalangitan ng gabi. Nakaukit sa granite na arko ang pangalang Sterling sa malinis at malalakas na letra. Dalawang matipunong gwardya na nakaitim na uniporme ang magalang na tumango kay Arthur habang hinihila ang malalaking pintuan ng salamin. Ang lobby ay parang simbahan ng kalakalan. Umaabot ng 100 talampakan ang taas ng kisame na pinalamutian ng puting Italian marble na may guhit na pilak. Isang dambuhalang abstract na eskultura na nakilala ni Clara Ara bilang gawa ni Richard Sara ang nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo. Ang kalawangin nitong bakal ay may mainit at organikong anyo. Kabaligtaran ng sobrang linis at lamig ng lobby. Tahimik at presko ang hangin, may bahid ng amoy ng ozone at pera. Malalim ang katahimikan, tanging ang banayad na echo ng kanilang MGA yapak sa makintab na sahig ang naririnig. Si Clara Ara, nakasimple lang na uniforme ng server, ramdam niya ang bigat ng imperyo ng Sterling. Dapat pakiramdam niya ay parang dayuhan siya, parang daga sa yungib ng leon. Pero kakaiba, may ibang pakiramdam na unti-unting sumulpot. Tumingala siya sa MGA malilinis na linya, perpektong hugis, at ang laro ng liwanag at anino, hindi siya natakot. Na-inspire siya. Ang arkitekto sa kanya ay naengganyo, pinag-aaralan ng tapang ng estruktura at ang ganda ng disenyo ng lugar. Napansin ni Arthur kung saan siya nakatingin. Unang malaking proyekto ko to, sabi niya ng mahina habang papalapit sila sa isang pribadong elevator na walang marka. Sabi ng MGA kritiko, monumento ito ng ego. Para sa akin, pahayag ito ng intensyon. Dapat may maramdaman ka sa isang gusali. Dapat pilitin kang tumingin pataas. Ginamit niya ang keycard at bumukas ang MGA pintuan na gawa sa brushed steel. Tahimik lang. Ang loob ng elevator ay gawa sa madilim at magarang mahogany. Ang hangin ay mainit at may amoy ng leather. Parang pribado at masikip kumpara sa kalawakan ng lobby. Nang magsara ang MGA pinto, naipako sila sa loob, hindi pinindot ni Arthur ang kahit anong button. Tinitigan na lang niya siya. Bago tayo umakyat, may gusto akong itanong sa'yo, Clara. Sabi niya, gamit ang unang pangalan niya. Para sa unang beses. Parang personal pero mahalaga. Yung MGA blueprint sa apartment mo, yung para sa community library. Ano ang pinaka-importanteng kwarto dyan? Disenyo? Napailing si Clara Ara. Alam niya ang tungkol sa MGA plano sa library, yung personal niyang proyekto, yung pinagsisikapan niya pagkatapos ng MGA, pagod niyang shift. Nakakabilib yung detalye sa ginawa niyang background check. Halos nakakakilabot PA nga. Huminga siya ng malalim. Nilampasan ng isip niya ang pagkabigla at tumutok sa tunay na tanong. Hindi ito basta usapan lang. Isa PA itong pagsubok. Sagot niya agad, yung reading room ng MGA bata. May pader ito na nakaharap sa timog na halos buong salamin, nakatingin sa maliit na hardin. Ang ideya ay ang ilaw ang pinakapangunahing sustansya para sa paglago, para sa MGA halaman sa labas, at pati na rin sa isipan sa loob. Lahat ng iba PA sa gusali ay ginawa para suportahan yung isang espasyong yon. Isang mabagal at malalim na ngiti ng tunay na pagsang-ayon ang kumalat sa mukha ni Arthur Sterling. Tama, sabi niya.
Parang bagong na-confirm lang niya ang isang pangunahing batas ng universo. Tapos pinindot niya ang pinakaitaas na button sa panel na may markang bituin lang. Mabilis at maayos na umakyat ang elevator, kaya naramdaman ni Clara Ara yung kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na parang lumulutang siya, na para bang nawawala ang lupa sa ilalim niya. Bumukas ang MGA pinto papunta sa ibang mundo. Unang sinalubong sila ng hangin, isang malakas at tuloy-tuloy na bugso na nagdala ng tunog ng lungsod na parang nilamig at naging malayong dagundong. Nasa bubong sila, isang patag at madilim na lugar sa ilalim ng walang hanggang kalangitan sa gabi. Sa gitna, nakatigil ang helicopter, isang itim na insekto na puno ng lakas at ganda. Kumakalat ang MGA ilaw ng lungsod sa lahat ng direksyon. Isang kahanga-hanga at halos di mabilang na likha ng tao. Ang laki-laki ng lugar, yung sobrang taas na parang nasa dulo ng mundo ka, ang lakas ng hininga niya. Dito ako pumupunta kapag kailangan kong mag-isip, sabi ni Arthur, medyo malakas ang boses para mapatigil ang hangin. Lumapit siya sa gilid ng helipad, kumakaway ang jacket niya sa likod. Wala siyang takot. Sa baba, nandoon ka sa gulo. Iniisip mo yung permit, budget, trapiko, politika. Dito sa taas, nakikita mo yung problema. Iwinagayway niya ang braso, tinitignan ng tanawin. Hindi mo lang nakikita yung problema. Nakikita mo yung pattern, sistema, disenyo. Kita mo yung pangarap na ganap na nakalantad. Lumiko siya para harapin siya. Ang MGA ilaw ng lungsod ang bumabalot sa kanya parang halo. Ang isang restaurant ay hindi magandang lugar para gumawa ng desisyong magbabago ng buhay. Sobrang ingay, dami ng distraksyon. Dito sa taas, ikaw lang, ang langit, at ang katotohanan. Kaya, subukan natin ito ulit. Lumabas ang piloto mula sa cockpit ng helicopter at binuksan ang pinto ng pasahero. Ikinaway ni Arthur na sumakay siya. Ang loob ng cabin ay isang revelasyon ng tahimik na karangyaan. Ang amoy ng malambot na leather ang pumuno sa hangin. Malambot at malalim ang MGA upuan, malalaki at malapanoramiko ang MGA bintana. Ito ang pinakamalapit na lugar sa isang mundo na dati ay tinitingnan lang niya mula sa labas. Habang siniguro nila ang kanilang MGA seatbelt at isinusuot ang MGA headset na wala ang tanawin sa labas ng bintana, pinalitan ng masikip at pribadong espasyo ng cockpit. Nagbigay ng thumbs up ang piloto at nagsimulang umikot ang MGA rotor. Nagsimula ang tunog bilang mahinang hump-hump na unti-unting lumakas hanggang sa maging napakalakas at matinis na ugong na yumanig sa buong katawan ni Clara Ara. Tunog ito ng purong kapangyarihan na walang halong kahit ano PA man. Pinanood niya habang nanginginig ang MGA ilaw ng lungsod, tapos bigla silang tumaob na parang lulundag ang tiyan niya sa lalamunan niya. Lumipad na sila. Nakakatakot pero nakaka-excite yung pakiramdam. Wala na silang kapit, lumulutang, umaangat sa ibabaw ng tore na dati ay parang napakataas. Pinisil ni Clara Ara ang mukha niya sa malamig na salamin ng bintana. Pilit iniintindi ng isip niya ang tanawing nasa harap niya, ang lungsod na kilala niya buong buhay niya. Ang lungsod na puno ng siksikang subway, bastos na MGA tao sa kalsada, at walang tigil na pagmamadali, ngayon ay naging isang bagay na nakamamanghang ganda. Para itong buhay na plano, isang kumikinang na circuit board na puno ng buhay. Nakita niya ang eleganteng kurba ng Brooklyn Bridge, ang matitibay na hugis ng Midtown, ang madilim na parisukat na puso ng Central Park. Pumalit ang mata niya bilang arkitekto, sinusundan ang daloy ng trapiko, ang MGA kumpol ng liwanag at anino, tinitingnan ang lungsod hindi bilang isang lugar kundi bilang isang likha. Grabe, di ba? Narinig niya ang boses ni Arthur sa kanyang headset, kalmado at malinaw sa gitna ng ingay ng MGA makina. Ang sukdulang pagpapahayag ng pagiging tao, ambisyon. Lumiko ang helicopter papuntang timog kasabay ng paglipad sa kahabaan ng Ilog Hudson. Ang estatwa ng kalayaan na maliwanag at buong taas ng dibdib ay nakatayo bilang bantay sa daungan.
Doon sa ibaba, itinuturo ni Arthur ang isang madilim at malawak na bahagi ng lupa sa kanlurang gilid, isang itim na butas sa kislap ng MGA Kalye. Iyon ang lugar ng Hudson Yards West Development. Ang susunod nating malaking proyekto o ang susunod nating malaking bagsak. Yumuko siya ng bahagya at nagbago ang tono mula sa pilosopikal tungo sa praktikal. Gusto ng lungsod ng isang palatandaan. Gusto ng komunidad ng isang tahanan. Gusto ng aking MGA direktor ng kita, investment, at ang anak ko. Binanggit niya ang salita na may halong pait, gumawa ng plano para sa isang hanay ng MGA sterile na salaming tore, isang pribadong club, at isang marangyang shopping mall na epektibong huhadlangan ang kasalukuyang kapitbahayan. Isa itong monumento ng kasakiman. Pinunit ko ito ngayong umaga pagkatapos kong makausap si Ginoong Dubois. Tiningnan niya siya, ang kanyang MGA asul na mata ay matalim at matindi, kahit sa dim na liwanag ng kubo. Kailangan ng proyektong iyon ng kaluluwa, Clara Ara. Kailangan nito ng puso. Ang kasalukuyang koponan ay binubuo ng MGA matatalino, may karanasan, ngunit walang inspirasyon. Mag-aarkitektong nakalimot na kung paano magdisenyo para sa tao. Marunong silang magtayo, pero nakalimutan na nila kung bakit. Ito na yon, ang totoong alok na nakalantad, 60 palapag, ang taas sa ibabaw ng lungsod. Formal kitang inaalok na maging lead creative consultant sa proyekto ng Hudson Yards West. Lalampasan mo ang lahat ng departamento at direktang mag-uulat sa akin. Sisiguraduhin kong mababayaran ang lahat ng utang mo sa Pratt bago matapos ang linggong ito. Ang simula mong sahod ay triple ng kikitain mo bilang junior architect kahit saan. Ibang kumpanya sa lungsod na ito. Bibigyan ka ng budget, ng team, at ng pwesto sa pinakaimportanteng mesa sa kumpanya ko. Huminto siya sandali para maramdaman kung gaano kalaki ang alok. Ang tanging utos mo ay gumawa ng disenyo na may saysay, na magsisilbi sa buong lungsod, hindi lang sa mayayamang residente nito. Hindi ko kailangan ang resume mo, Clara Ara. Kailangan ko ang konsensya mo. Kailangan ko yung pangitain mo para sa reading room ng MGA Bata pero sa lawak ng isang city block. Napaiyak si Clara Ara bago PA man niya na malaya na umiiyak na siya. Hindi ito luha ng lungkot o takot. Magaluha ng sobrang bigat na damdamin na parang bumaha sa puso. Isang dam ng pag-aalala, ng MGA taong nagsipon-sipon at nagtipid, ng MGA gabing walang tulog dahil nakayuko sa drawing table, tinatanggap ang pahirap ng MGA taong tulad ni Preston Sterling. Lahat iyon ay bumagsak. Ang damdaming iyon ay napakalakas na parang pisikal na puwersa na nagpapahinga sa kanya. Bakit? Sa wakas ay napilitang tanungin niya, nanginginig ang boses sa headset. Lumiko siya mula sa bintana at hinarap siya. Waitress lang ako. Hindi PA nga ako nakapagtapos. Maraming MGA arkitekto. Mas kwalipikado sila kaysa sa akin. Bakit ako? Tumingin si Arthur Sterling sa lungsod. Sa walang katapusang MGA, gusaling may pangalan niya. Ang kanyang legacy na nakasulat sa bakal at salamin sa kalangitan. 45 taon na ang nakalipas. Sinimulan niya, ang tinig niya ay mas mahina, mas personal kaysa dati niyang narinig. Isang 22 anyos akong bata mula sa Queens na may degree sa structural engineering at may butas sa sapatos. Nagtatrabaho ako sa isang mabagsik at walang pakundangang tao na si Sal Romano. Isang araw sa isang construction site, nakita kong pinipilit ni S ang kanyang crew na gumamit ng mahina o substandard na bakal. Ginupit yung MGA beam para makatipid sa isang maliit na apartment building. Alam kong delikado to. Alam kong mali to. Pero takot lahat na magsalita. Natakot ako sobra, pero nagsalita PA rin ako. Pinatalsik agad ako ni S sa harap ng lahat. Sinabi niya na, swerte na ako kung makakahanap PA ako ng trabaho bilang tagahalo ng semento habang buhay. Tumingin siya pabalik kay Clara Ara at nakita niya sa MGA mata nito ang multo ng takot na 22 anyos na bata. Pero narinig ni Ben Jacobs, isang matandang developer, ang buong usapan. Lumapit siya, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, at sabi niya,
Kahit anong bata na may tapang ipagpalit ang trabaho niya sa tambak ng MGA ladrilyo, yun ang klase ng pundasyon na pinapatibay ko. Kinabukasan, kinuha niya ako. Tinuruan niya ako. Binigyan niya ako ng unang pautang. Hindi nilagyan ni Ben Jacobs ng puhunan ang degree ko, Clara Ara. Puhunan niya ay ang pagkatao ko. Unti-unting lumiko ang helicopter ng maayos, pabalik sa puso ng syudad. Sa loob ng 30 taon, hinanap ko ang ganong klasing pundasyon sa iba. Sinubukan ko PA nga sa sariling anak ko pero hindi ko makita. Tapos, nung huli, gabi yon, nanood ako ng security video at nakita ko yung isang batang babae na isinakripisyo ang trabaho niya. Inilaan niya ang lahat ng seguridad niya para sa dangal ng isang dalagang halos hindi niya kilala. Nakita kitang lumaban para sa pangalan ng pamilya ko kahit akala mo ay mawawasak ka na. Hindi ko tinatanggap si Clara Ara bilang waitress at hindi lang dahil siya ay architect. Nag-i-invest ako sa pagkatao mo. Ngumiti siya ng tunay at mainit ng ngiti na nagpalambot sa seryosong mukha niya. Kaya, anong sabi mo? Handa ka na bang tumigil sa pagseserbisyo sa MGA, nakatira sa MGA, tore na ito at magsimulang magtayo? Sila na lang? Pinunasan ni Clara Ara ang luha sa kanyang MGA pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya sa bintana pero hindi na lang siya nakakita ng MGA ilaw na parang pattern. Nakakita siya ng MGA posibilidad. Nakita niya ang MGA parke kung saan dati ay paradahan ng sasakyan, MGA bahay kung saan dati ay MGA bodega, at isang magandang silid-aklatan na nalalantad sa araw sa gitna ng lahat ng iyon. Ang takot at pagdududa ay nawala na sa ingay ng MGA makina ng helicopter, pinalitan ng isang matindi at matatag na paniniwala. Tumingin siya kay Arthur Sterling, ang lalaki. Sino ang nakakita sa kanya kahit siya ay hindi nakikita, at ibinigay sa kanya ang kanyang sagot. Oo, sabi niya, malinaw at matatag ang tinig, puno ng pangakong handa na siyang buuin ang hinaharap. Oo, ako yon. Ang kwento ni Clara Ara Evans ay isang makapangyarihang paalala na hindi ang kalagayan mo ang nagtatakda ng iyong pagkatao, kundi ang iyong pagkatao ang kayang baguhin ang iyong kalagayan. Pumasok siya sa restaurant bilang waitress, pero lumabas siya bilang arkitekto, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa isang mahalagang sandali. Pinili niya ang pagiging tapat kaysa sumunod lang. Pinili niya ang tapang kaysa takot. Hindi basta niligtas ni Arthur Sterling ang isang babaeng nangangailangan. Nakita niya ang isang mandirigma at binigyan siya ng mas malaking laban. Pinapatunayan ng kwento niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera sa bangko o sa pangalan sa gusali. Ito ay nasa tibay ng paniniwala mo at tapang na ipaglaban ang tama, lalo na kapag mahirap. Ano sa tingin mo ang kamangha-manghang paglalakbay ni Clara Ara? Naranasan mo na bang harapin ang isang sandali kung saan kailangang pumili sa pagitan ng madali at ng tama? Kwento mo naman sa comments. Kung na-inspire ka sa kwentong to, i-like mo na, i-share sa kakilala mong kailangan marinig to, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin para sa iba pang totoong kwento ng tapang at tagumpay na di inaasahan. Salamat sa panonood.